Tuloy ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative ng Charter Change sa kabila ng inihayang resolusyon sa Senado para baguhin ang economic provisions ng konstitusyon. Akala ng ilang pumirma ang kapalit ng lagda, ayuda. Saksi, sina Tina Panganiban Perez at Sandra Aguinaldo. Naatasan ng nakatataas na mangalap ng lagda para sa petisyong baguhin ng konstitusyon si Rachel Galido, leader ng samahan sa Mandaluyong na hiniling niyang huwag ng pangalanan. Sabado pa niya hawak ang petisyon pero wala pa siyang nakalap na kahit isang lagda. Pinag-aaralan ko pa po siya kung para talaga saan. Tsaka kung tatanggapin ng ibang member ko, kung pipirma sila o hindi. Wala naman po kasing sinabing deadline, walang sinabi na sapilitan. Kaya okay lang po na siguro hawak lang po muna namin. Hanggang sa maging okay siguro yung usapin. Ang petisyon na nakita namin dito sa Mandaluyong City ay katulad din ng mga naunang napabalita. Patungkol ito sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara para amyendahan ang saligang batas. Pagpapakita ito na patuloy pa rin na umuusad ang People's Initiative. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Sa Pangasinan, may pinangakuan umano ng ayuda kapalit ng pirma. Sabi kasi nila may ayuda daw. Kailangan daw pumirma and then top mark and then yung ID daw is kailangan dalhin. Amendment revisions daw siya. Yung ayuda hindi siya sinabi as pera or bigas. Ang sabi lang is may ayuda on February 1st week or last week daw ibibigay. Ang ilang taga Sorsogon naman, inakalang may ayuda kaya pumirma. Akala ko po para sa ayuda, basta po pinalista lang po yung mga botante sa bahay. Ang issue na 100 pesos per perma, wala po kaming tinanggap na 100 pesos bali sa aligasyon na nagbibigay sa amin ng 100 pesos. Bumili man o botanteng nagbenta ng pirma para maamyendahan ng konstitusyon, balak daw sampahan ng reklamong vote buying o vote selling batay sa Omnibus Election Code. Yan ayon sa kinatawan ng Albay 1st District ang pinaplansya raw ng mga mayor sa kanyang distrito. Pinapahuli rin sa mga pulis sa mga sangkot. Magreklamo yung mga mag-compile ng complaint yung mga alkalde na binigyan ng pera at sinabi na kailangan na magpapirma sila ng People's Initiative. Turing naman niya sa balak ng liderato ng Senado at Kamara. Declaration of war against the 1987 Constitution has been launched from two fronts. Pero ang palagay ko, ito ay magiging compromise agreement ng House and the Senate. Most probably it will be brokered by the President. Sa kabila ng utos ng Pangulo na pangunahan ng Senado ang pag-review sa economic provisions ng konstitusyon, tuloy ang signature campaign ng isang grupo. Ayon sa grupo, napapirma na umano ang kailangang 3% ng mga botante kada distrito sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Kaugnay naman sa balak na reklamo ng ilang alkalde. That's part of democratic process. Anybody can file and oppose the movement. And at the same time, kami naman ay hayaan kung meron ng sufficient na pirma, sufficienting pirma, then we will file the same to the Commission on Election for its verification. Tingin naman ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, diversionary tactic ang inihaing resolution of both houses number 6 kung saan tatlong economic provisions ang lalagyan ng katagang unless otherwise provided by law. Kalaunan daw, posibleng buklatin din ang political provisions para baguhin ang forma ng gobyerno. Maraming nagbabanggit na sa hunot dulo nito, magpa-parliamentary na tayo. Sino bang gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang pangulo. Kabilang sa iimbestigahan daw ng senadora ang patuloy umanong pagbili ng pirma para isulong ang Chacha. Sa Ilocos Region at Calabarzon nga raw, may iba pang ginagamit. Akala ko nga PI is dead on arrival. Bakit nga may mga DPWH na kontraktor
na biglang nagpapapirma. Tago muna yung mga congressman saka city mayor. Kami na muna magpapapirma para hindi masyadong bistado. Ayon naman sa Media Relations Section ng DPWH, balak nilang i-verify ang mga pahayag ni Marcos sa kanilang mga kinatawan sa mga rehiyon. Wala raw silang kontrol sa mga aktibidad ng kanilang mga contractor kung labas ito sa kontrata nila sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Sandra Aguinaldo, kami ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.